Kapag sinabing BIR, bakit marami agad kinakabahan? Siyempre, takot sa penalty, sa audit, sa mga requirements. Parang stressful agad mapakinggan ang BIR. Pero saan ba talaga ang nanggagaling ang fear na to? Tama, at paano naapektuhan ng red tape at complicated processes ang mga taxpayer? Pag-usapan natin ito direkta kasama ang mga taga-BIR. Welcome to Entrepreneurs TV Podcast, where we simplify business, taxes, and government regulation. This episode is brought to you in partnership with the Bureau of Internal Revenue, RDO 50, South Makati. And joining us today are our guests and friends from BIR. Kasama natin sila for the past 2 episodes. Yeah. Diba? Ito na yung third nila. Nagpabalik sina Ace and Blast. Welcome back. Yes, thank you. Hello again. Thank you for having us. Okay. So Miss Marge, hindi na rin naman nakakagulat na may ganitong narrative talaga, no? Na syempre kahit taga-BIR ka ma'am. Siguro narinig mo na rin yun lagi. Pero let's try to kumbaga parang himayin natin kung saan ba nanggagaling tong fear na to. Bakit kaya maraming taxpayers yung takot sa BIR? Tama bang katakutan nila kayo? Siguro balik natin siya dun sa context of authority. Oo, kasi parang inherently, kahit naman tayo, pag an office, person of authority, somehow mayroon talagang inherent na, mayroong inherent fear na I'm being checked, I'm being monitored, and I have to comply. Oo, so, siguro rooted talaga yan sa tao. Rooted yan, rooted human. yan sa, rooted talaga siya sa tao. Kaya hindi rin surprising yung hindi, mapa-BIR kita, yung gano'n. Ginagamit panakot. Parang, di ba, sa mga bata, ginagamit din natin panakot, papakuha kita sa pulis. Oo. Yung simpleng gano'n, na pinatatakot natin yung person or figures of authority. Oo. Kaya lang, ang kailangan nating siguro intindihin din ng lahat na yung BIR, yung Bureau of Internal Revenue, is composed of tao. So, pare-pareho tayong tao. Hindi AI yung kausap mo. Ay, hindi. Tao po kami. Tao. Tao talaga kami. So, pare-parehong tao. Pare-pareho tayong tao. While kami, as revenuers, nandito kami nagtatrabaho, cloth with authority, na binibigay ng batas. So, kami naman, ang trabaho lang namin is, basically, sundin yung batas. Yung mandate namin as revenuers. So, Patupad. opo. Kaya yung takot is siguro hanapan natin ng avenue para siya maging ma-translate into something na mas value added. Mas value added na si BIR nandito hindi para i-check kayo, i-penalize kayo, hulihin kayo, but rather si BIR and the people behind it are here to provide service. Support kayo kung ano yung kailangan nyo, i-guide kayo dun sa compliance na kailangan nyo. And yun talaga, public service. Kaya naman merong bureau at meron din yung mga tao na nandito. Munti ka akong matawa dun sa sinabi niyang value added. Baka may na-trigger agad sa value added. Oo. Pero yun, tama yun, no? Kasi lalo na bilang government, di ba? Ang role naman talaga, one of the roles of a government is really to regulate. Hindi mapipwedeng lahat na lang nagbebenta o kumikita tapos walang binabayaran ng mga taxes or whatsoever. Parang part siya as our role as a responsible citizen. Ikaw naman, Ace, ano yung pagkaano mo dyan? Unawa mo dun sa fear ng mga ibang kababayan natin sa BIR? Ayan, sa akin lang, experience lang. Yung mga taxpayers natin, pagka nagkaroon ng transaction dito sa BIR, kagaya yan, pagpa-process ng mga transfer ng sales, mga transfer ng mga properties, madaming mga requirements, ganyan. So, mahaba yung proseso. So, sa amin naman, pag pumunta naman sila dito sa office, so, binibigay naman namin sa kanila kung ano yung mga documentary requirements na kailangan nilang isupply. So, minsan may mga additional documents na nire-require lang naman si BIR kasi nga, depending on the situation. So, kagaya niyan, pagka nagbenta ng mga property, kasi kadalasan minsan nagreklamo si taxpayer na
bakit ito yung documentary requirements, tapos bakit nire-require pa to. So let's say for example, nagbebenta ng property, so makikita namin sa registration ng seller, business registered siya. Kumbaga, minsan real estate business, broker, ganyan, or any businesses na na pwedeng maging ordinary asset kasi yung property na binebenta. So we mandate the taxpayer to provide documentation na makapagpatunay na hindi talaga used in business yung property. So sa nasa caudal naman natin yan, paano ba natin mapapatunayan na hindi siya used in business? So kapag condominium, certificate of non-tenancy, pagka hindi naman sa condominium, kagaya ng mga townhouses, mga ganyan, certification sa barangay captain na hindi talaga siya used in business. Yun lang naman yung mga misconceptions na baka, ayan, madami na mga requirements, matagal yan. Pero yung pagka napasa naman na yung mga documentary requirements na yan, may sinusunod naman tayong number of days na pagbalik ng taxpayer, tapos yung number of days to process, to review, and approve yung mga kailangan nilang bayaran ng mga taxes. Kaya nga yung may mga reklamo, no? Usually ang mga reklamo ng mga taxpayers natin, yung red tape, yung mahabang proseso. But I think may ginawa na ang BIR dito. Especially yung sa transfer, di ba? O dati, it will took them months, minsan years, bago yung fully process yung transfer yung property. Pero ngayon, may regulation. Pwede din, may dalawang option sila, di ba? E-ONET, ang tawag natin, no? Opo. Na pwede ang taxpayer mismo, kung maalam naman ang taxpayer, siya na mismo ang mag-file. Pero kung hindi, meron pa rin tayong anong tawag dito sa yung sa OCS, di ba? Pupunta pa rin. Manual filing. Pero regulated 7 days. 7 days. 7 days to compute, no? Opo. Tapos 7 days to issue the e-car. Okay. So mas mas mabilis. Oo, may ginawa naman din ang BIR with regards to that mga timeline. So yung si Bureau naman, everyday minomonitor yan. Like yung mga e-ONET, yung mga nag-i-scan lang, kasi ini-scan nila yung lahat ng documentary requirements and then isinasubmit dun sa system, dun sa e-ONET na yon. So everyday yan minomonitor and then naka-assign yan sa mga respective na revenue officers and then tinitignan namin kung kompleto. So kung hindi siya complete, re-replyan namin siya na kung ano pa yung mga hindi niya nako-comply ng mga requirements. So upon completed ng mga requirements, ipaprocess na namin siya and then siyempre yung official computation sheet ibibigay din namin sa kanya. And then siyempre after payment, may number of days din para doon sa pag-process ng e-car. So yung mga original na copies, yung mga deed of sale, mga certified true copy ng mga title, ibibigay na lang nila yun pag claim na nila yung e-car. Okay. So no need na pumila dito. Ang pagpila na lang nila yung pag-claim na ng e-car. Okay. So aside from since nabanggit yung Miss Marge yung processes, no, siguro from the lens of business owner naman, kasi ako business owner din ako. So isa sa mga nakukuha kong usual reactions from my fellow business owners, yun nga, well, number one, burden siya in a way na yun nga mahaba yung proseso. Instead of them focusing dun sa daily operations nila, may makailangan silang gawin ganito quarterly, tapos may annually pa. And aside pa yun sa iba't ibang compliances nila sa city, etc. etc. So, paano natin siguro i-address yung ganong usual sentiment ng mga business owners? Isingit ko pa dito yung kaba nila pag nakakuha ng mission order, ng LOA, mga ganyan. Siguro dun muna sa parang nagiging burden yung compliance. Kasi, syempre, hindi natin maa-address. Parang we are a nation na kailangan mag-function. So, of course, kailangan natin ng taxation. And yung bureau, kami yung office na
Naatasan. Oo, naatasan na para trabahuhin yan. I-implement yung laws para kumulekta ng pera para gagamitin natin sa sa functions lahat ng bansa. So hindi tayo mag-work kung walang hindi mag-work yung functions nung bansa natin kung hindi talaga tayo kukolekta ng taxes. Part siya ng nation building. Yes. Oo. And then yung yung kaba na parang pag nakakuha ng letter, may love letter kay DIR, may letter of authority, may mission order, may ano pa bang mga notices is yung ClearNat kasi yung mga notices na yon usually yung mga letters is usually we inform the taxpayers. So parang it's part of our function to keep our taxpayers updated. Yun nga, may mga nakaka-receive ng letter na hindi nila na-submit yung mga ganitong requirements para din ma-inform si taxpayer may kailangan kang i-comply. May mga nakaka-receive ng open cases. Yun po. And then, yung sabihin ni sir, yung mga letters of authority, yun naman ay letters na ino-authorize yung mga revenuers para i-evaluate namin yung compliance nila. So, hindi naman kasi ibig sabihin, meron kang natanggap kay BIR. Meron ka agad babayaran o meron ka agad kaso. So, yun na nga, we're here para tulungan si taxpayers na maiayos yung compliance nila kung may kailangang ayusin. And then also, of course, to check kung compliant ba si taxpayer. Kasi kailangan din namin balansehin na pinoprotektahan natin yung interest ng government na nakukolekta yung tamang taxes. To add up, no, ang kaba na yan ay hindi mangyayari pag ikaw ay compliant talaga. Compliant doon sa RIBFP pa rin. Di ba yun lang naman sinicheck? The mission order, ma-issuean ka lang ang mga common reason or is based on sa industry ninyo, maliit ang voluntary compliance mo. So ayun ang one of the reason bakit ma-mission order ka, especially kung sa sales ang doon sa mission order. Pag ang mission order ay pertaining to parang verification doon sa mga POS na gamit, baka may nag-complain sa iyo. Yan ang mga reason why mag-trigger yung issuance nito. Kasi normally ang BIR hindi naman yan normal na operation na nag-i-issue, di ba? Yes. Ang reason yan may nag-complain sa iyo. Number 2, may nag-trigger na yung pag-check ng voluntary compliance mo you're way below your industry. So isa yun sa para ma-increase ang voluntary compliance mo. At malaman ni BIR ano ang dahilan bakit mababa ang compliance mo. At least ma-inform naman ang BIR kasi hindi naman necessary na may bayarin ka kagad pag ka. Hindi naman. Pag walang nakikita ang BIR, wala ka namang bayarin. Ang lang, this mission order was issued to give authority kay BIR to check on you. Yun lang. So, it boils down talaga sa compliance. If you are a compliant taxpayer, there's nothing to worry basta compliant ka sa RIBFP. Tsaka nangyayari din yan, ma'am, tsaka pag nagkakandak ng tax mapping, yan yung mga surprise na field audits ng mga revenue officers. Pag nakita na hindi ka registered, but yet you're operating. So, ayan, imamandate ka na bibigyan ka pa rin naman ng chance to register your business and then to pay kung ano yung makita na tax obligations mo. So kung hindi ka nag-comply within that prescribed period ng registration mo, subject for closure ka. Lalo na yung mga soft opening na mag-isang taon na. Soft opening So, rin. At walang mga resibo. Yeah. Siguro idagdag ko lang din, ma'am, dun sa yung pag-i-issue nga ng mission orders. Kasi meron din kasi tayo talagang routine. Of course, meron kasing mga systems na ginagamit si taxpayers, POS, ganyan, na subject talaga siya sa periodic evaluation. Meron talagang post-evaluation na kailangan gawin sa kanila. So, isa din yun. So, Pero kung walang problema, it really doesn't mean na merong merong bayarin or meron sa kanilang kailangang kolektahin si BIR. Yung isa pang laging narrative is very inconvenient na parang
ma-disrupt yung ano nila, daily routines nila, weekly or monthly. So, ano yung ano natin, sagot natin dito na inconvenient? Di ba nag-digitalize na nga? So, ano yung kailangan abangan ng mga taxpayers natin dito sa mag-file or bayad, mga ganyan? So, how do we address that? Parang gusto kong i-recite yung Aspiration 2028. Yeah. By 2028, the BIR is highly digital, propelled by empowered revenuers with integrity, providing excellent services aligned with international tax standards. So, ito yung big picture, ito yung big goal, ito yung ultimate goal by 2028 na ganito na yung capacity natin. So, siguro parang give room then for the Bureau to improve. Kasi ngayon naman, really innovating para mas mapadali. So, meron ng mga online portals na available yung kanina binabanggit ni Ma'am, may i-on-it tayo for the on-it processing. Meron tayong oras for the updating, hindi na lahat ng updating kailangan nilang ipunta dito. Yung filing ng returns is online na. Meron tayong EBIR forms, meron tayong EFTS. Yung submission ng FS, na taon-taon, di ba dati pag April 15, nakapila talaga yung mga tao para magsabi ng FS. Ngayon, hindi na online submission na siya. So we're really working, parang the Bureau is working towards that. So, pero yun din, yung abala, yung parang tedious, parang inconvenient siya, taxpayer, kailangan din nating ilagay sa premise na kayo yung bumubuhay sa bansa. Yung mga businesses natin, sila yung bumubuhay sa bansa. So parang kailangan talaga nating ilagay sa calendar natin na parang a portion of your time. Tsaka part of obligations na rin na lahat ng mga Pilipino yan. So inherent power kasi yung taxation. So yung pag-collect natin, nakadepende din sa inyo on your voluntary payment. So hindi lang doon sa pag-issue ng letter of authority, doon sa audit collections, but also with the voluntary payments ng mga taxpayers upon their voluntary filing. Maganda yung angle na yung Ms. Marge, no, na ipaunawa sa mga taxpayers natin, lalo na sa mga MSMEs, na part sila doon sa nation building. Kasi nga, di ba sa datos natin, more than 90 to 99% ng businesses registered ay MSMEs. So, ibig sabihin, ganun yung ambag nila sa nation building. And magagawa lang yun kung magko-comply. Ayan. Kagaya ngayon, yung first quarter natin ng income tax, mag-file na sila on or before the deadline. So, wag na lang hintayin. Siyempre sa 30 sila Yan yung siguro, ano ba yung term dyan? Isa sa puso. Oo, na parang part siya ng obligation talaga natin. Hindi lang sa atin, but rather, parang as a member of the community, as a member of the nation. Kasi, yun na nga, lalo talaga yung MSMEs, yun yung nagbibuild eh. Sila yung pinakamalaki yung ambag sa taxes sa economy. Pero ako'y matanda na sa inyo, no? Matagal na ako sa Bureau. Ang Gen Z lang. Saan mo gusto? Tama! Anyway, alam mo, naalala ko pa doon, nabutan ko pa doon sa RDO 38, yung renewal, yung registration ng books of accounts. Pila o ba from punta ng parking, umakyat, pumunta ng hanggang EDSA. Oh my God, gano'n. Grabe. Pero malaki din taba na pagbabago sa mga services. Ngayon, ay hindi na, walang pila na. Kasi, di ba, may mga RMC tayo na pag marami pang bakante sa libro, pwede mo pang magamit for the next year. So may RMC niyan dati, yearly talaga ang renewal, last working day of the year, of the current year, di ba? So always December 29. Kasi 30, yun ang deadline. So December 29, kita mo ang pila, akala mo may ayuda na binibigay. Pero pila pala yun sa pagpa-renew ng libro. At least yung pila ngayon, hindi na sa BIR. Wala nang pila ngayon sa BIR. Totoo yan. Wala naman. Wala na, di ba? Kasi parang ang ginagamit na talaga ang digitalization. last experience namin, yun sa filing naman. EFS. EFS. Yun yung huling mahaba. Yan yung huling mahaba. I think that was
2 years ago. Oh, Kasi online na rin Online. ngayon. Oo. So, Malaking bagay. And Pero yun, hindi pa nga. hindi na nila kailangan kabulin yung 5 o'clock dapat nasa BI na sila. Kasi kahit 11:59, basta na-upload. On time pa rin siya. On time pa rin, no? Oo. Yun yung kagandaan ng digital. Ayun, isa ka. Hindi nagko-close ang service ng 5 o'clock. Yeah. Okay. So, yung isa pang siguro ang angle na pwede natin pag-usapan on the communication side. Kasi parang isang feedback is baka daw kulang sa awareness yung mga taxpayers natin. So, ano ba yung mga hakbang na ginagawa ng BIR para mas maging maalam lahat? Actually, kami dito sa RDO 15, nagkakandak kami weekly yan ng mga seminar para lang ma-inform yung mga taxpayer yung mga kailangan nilang gawin. Kung Mga webinar ba daw? mga webinar. So, yung Right, face to face. from registration to filing hanggang sa closing, yan. Dinidiscuss namin yan. Yung So, ROBFP. kung may mga focus Sana na i-TikTok nyo rin. Di ba? Kasi nandun baka merong BIR dance na pwede gawin. I think gagawin ni Mr. yung acronym na lagi nyo binapakita. Gawing dance yan. Malapit na. Malapit na. Naku, baka tayo ang gumawa tuloy. Tayo ang mag-ano. Para mag-gets nila. Kasi ang Gen Z ngayon, sa TikTok nagbababad. Oo, doon na talaga. Pero yun nga, in general kasi lang yung tax awareness program. Meron talaga yung mandated na program ni BIR. So lahat ng offices, kailangan namin yung i-comply. Kasi di ba, May ano yan, migrate. opo, minomonitor talaga siya ni National Office na yung mga RDOs, regions, kailangan talaga nagkakandak sila ng Sa TAP. tax awareness program. Siyempre, di ba, yung Entrepreneurs TV, di ba, podcast. Isa to sa mga means. Isa yun na platform para mapalapit ang BIR sa taxpayer. Ito, Entrepreneurs TV podcast, no? Diba? Sa Spotify tayo. YouTube. Yun. Pwede mong pakinggan kahit nagdadrive. Oo, tama Oo, ka. ano. I'm not familiar with the current curriculum, but siguro magkakaidaran tayo. Di ba? Yeah. Tayo natin wala sa curriculum yung how to file tax, mga ganyan. Bakit hindi sinama yung merge? So, Meron. Pero, in general. bakit sa college? O, akali. Pero hindi lahat. Kunwari ako, Ay hindi. Pag may ano ka sa Absent. accounting, Mga business courses siguro. Business courses. Meron din. Kasi may ang nadidiscuss yan sa taxation 1. Yun yung income tax and business tax. Ang tax 2 is on transfer taxes, di ba? dapat sa lahat gawin general education yun kung ba. Sana. Sound oo nga. Kasi minsan pagkalabas mo ng pagka-graduate mo, may ganito pala, may ganyan pala. Pero sa high school, meron. Meron na ngayon. O sa sa school na. O kasi inaano ako nanghingi Face sa speaker akin. Nanghingi tulong sa akin on how to fill out the form. Kaya nabigla ko, high school pa. Meron daw yung parang general pang lang. High school student tong. High school student. Unless ma'am, gumagawa rin siya ng business kasi hindi mapa-close yan. Kaya back to you. Pagkagaya ng tanong. Siguro kasi kailangan na din talaga siya somehow. Mas maging accessible sa mga bata. Kasi napakadami na nating entrepreneurs na mga bata. O mga bata. High school students, senior high school students. Mostly, like, nagbe-venture sa business while in school. So, para talagang it's high time din talaga. Kaya nga we have come up with this Entrepreneurs TV podcast for information, dissemination. Sana nakikinig ang DepEd. Para singit nila. Sa Basic lang, yung mga basic informations lang. Oo. Every pag-file ng TIN, Mag-apply na. may parang di ba, pwede kang kunin speaker, no? Yun din po. Baka Parang, actually, kaninang umaga meron kaming kinandak from a school. And then, so, usually maraming mga invitations ng mga organization. So, we really cater. Pag may kailangan silang speakers from the office. Meron tayong dedicated person para i-farm out. Farm out yung mga Pwede naman sila, they can request anytime. Sa any BIR offices, basta yung near doon sa nila location. or baka gawing required
reading itong episode natin. Oh, pwede din. Oh, very informative naman tayo, di ba? Okay, Miss Marge, commercial break muna tayo. Okay, so stay updated with your filing obligations. And if you're not sure on the dates, so please go to the website of BIR, which is www.bir.gov.ph, or refer to your tax calendars. Kaya naman, please file early and stay compliant. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si RD Tony Ilagan ng Revenue Region Number 8A Makati at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aming patuloy na pagsisikap upang maisakatuparan ang ating layuning mahusay na serbisyo katumbas ng buwis mo. Hinihikayat namin ang lahat mag-file ng maaga, magbayad ng tama at maging katuwang sa pag-unlad ng ating bayan. Sa RR8A Makati, hindi lamang kami taga-singil ng buwis, kami ay inyong kaagapay, laging handa tumutulong, laging handang maglingkod. At para mas maging accessible ang ganitong kaalaman, narito po ang Entry Pinas TV. Mayroon na po kaming podcast na maaari niyong subaybayan sa Spotify, Facebook at YouTube para mas maging updated at informed tayo sa mga usaping negosyo at BIR compliance. Maraming salamat po at sama-sama nating ituloy ang pag-usag ng Makati para sa isang mas maunlad na Pilipinas. Welcome back to Entrepreneurs TV podcast. Okay, so as we wrap up this episode, ano yung mensahe ninyo sa mga fellow kababayans natin na yun nga, merong usual concept of fear sa BIR? Go ahead. Huwag silang matakot na pumunta sa BIR kasi mga tao din naman yan, mapapagtanungan mo yan. So matutulungan ka naman yan. Tsaka yung mga documentary requirements, kailangan mo lang naman siyang i-comply. So kung wala ka namang siguro yung mga open cases, yung mga ganyan, yung mga requirements kasi na yan, standard naman yan eh. So kayang-kaya yan i-comply kagaya ng mga sa transfers, tapos dun sa mga closure naman. So yan, applicable naman talaga na yung mga requirements na yan is talagang kaya namang i-produce yan. So wag kayong matakot. Tapos yung mga penalties na yan, kunwari yan, may mga open case, pwede kayo pumunta sa Officer of the Day para makita nyo kung magkano yung mga penalties na mako-compute. Para at least makita nyo lang kung gaano kalaki yung mga penalties na pending ng business nyo. Doon sa mga nagpaplano ng business, unang-una, kailangan yung mag-register. Kasi once na nilapit nyo yung person nyo, yung business nyo sa BIR, nandito yung bureau para i-assist kayo. I-assist kayo sa compliance, kung may clarification kayo, makakapagtanong kayo, kung kailangan natin ng guidance, mag-guide namin kayo kasi once na hindi kayo nag-register, wala kaming maitutulong in terms of compliance sa inyo. So parang you're running the risk of more penalties or worse, closure, pag ganon. And then, yun nga, siguro keep in mind na si Bureau is here for public service. Our jobs, our mandate is to collect taxes, pero nandito rin kami para magsilbi bilang government employees. So, lumapit. Oo, lapitan nyo kami, invite nyo kami kung may kailangan kayong mga talks kasi parang give the Bureau an avenue para mas mapalapit yung compliance, yung information, para din mas madali. Kasi parang kailangan talagang magtulungan eh. Oo. So parang hindi lang kami pwedeng impose, but rather, mas kailangan namin yung tulong nyo to comply voluntarily and also to aid us na mas mapalawak pa yung education pertaining to the taxes and the BIR as an institution. Kayo nang bumisita sa BIR bago sila bumisita sa inyo. Magano kayo, organic encounters. Yan talaga. At saka malay mo, dito yung chance talaga ng mga naghahanap ng ito. Ito pala yung sinabi. Diba? Hindi pala open case yung na. Hindi open case ang naman.
pwede ka. Okay, so mas madaling mag-comply pag naintindihan natin ang proseso. Tama. At mas maganda ang relationship ng taxpayers at government kapag may tamang communication. Okay, so maraming salamat sa ating mga guests from BIR RDO 50 South Makati. Yan. Thank you kay Nais at kay Blas. Thank you so much. Yan. So thank you so much for sharing your insights with us today in the past episodes. Okay, so follow the official Facebook page of BIR RDO 50 South Makati. And of course, follow Entrepreneurs TV on social media and YouTube for more updates and episodes. This is Entrepreneurs TV. Your partner in business and beyond.